So, ayun na nga. What's up guys? Good day. Panibagong piyesa, panibagong obra. For today's video, gagawa tayo ngayon ng tiger tattoo. Kaya tara, samahan niyo ako. Intro muna tayo. Let's go! Yung pyesa natin ngayon is dugtong na doon sa nauna kong tattoo kay client. Kasi si client ay nagawa na natin dati. Meron ako nagawa sa kanya, kung mapapansin niyo meron siyang heel tattoo dyan. Ako may gawa niyan. And ngayon, gusto na niyang ipa full sleeve wrap around. Yan kasi ang kwento ng tattoo niya na yan. Kaya umabot kami sa ganyang punto na kailangan namin siyang buuin sa loob ng isang araw dahil siya yung uwi na ng Pilipinas para sa bakasyon. So ang gusto niya mangyari is maayos na yung tattoo niya bago siya umuwi. Hindi ko lang alam ngayon sa panahon, sa oras na ito kung nakauwi na siya. Pero yun, nagawa naman namin ng maayos yan. Kaya tara, himay-himayin natin yung kabuuan ng kanyang pyesa. Tara, let's go! Yan, sa upper part, tiger yung napagkasundoan namin na ilagay sa kanyang front ng braso niya. Tapos, the rest of the background is puro geometric na. Medyo, ano nga lang dito, medyo malala nga lang yung sakita namin dito kasi mas pinili kong unahin yung tiger instead na unahin yung sa inner arm niya, which is yung part na pinakamasakit. Masakit sobra yung ano sa loob ng braso natin, yung parte ng hili-hili. Kung ano nga kung hanggat maaari nga yun ang unahin. Kaso nga lang, ang problema kasi natin, hindi natin pwedeng sakupin ng geometric yung tiger. Kaya instead na unahin yung inner arm, mas inuna ko yung tiger para mas ma-maximize ko yung space na kailangan ko para sa kanya. Kasi kung mangingibabaw yung geometric dun sa sa buong tattoo niya, hindi natin ma-maximize yung tiger. Kaya yun talaga, wala tayong no choice. Saka gumamit kami ng naming cream dito, and ang maling part na ginawa ko dito sa pagnanaming cream, dapat ninaming cream ko yung niya, inner arm bago matapos yung tiger. Kasi ang problema kasi namin dito, hindi ko pwedeng i-wrap yung inner arm niya kasabay ng pagtatattoo kasi nga matatanggal din naman siya. Struggle yung naging neto nung tattoo na to. Pero overall naman, nagawa naman namin ng maayos kahit inabot kami ng almost 12 hours. Sobrang ang tagal ng tattoo namin nito kasi full arm to Pagdating naman dun sa mandala and geometric na ginawa namin sa kanyang braso, yung overall background ng tattoo niya is ako na, hinayanan niya akong mamili. Kaya medyo naging malaya naman ako kahit paano dun sa pagpili ng niya, background niya. Kasi dun sa part na yun, kasi nga challenging ang gumawa ng mandala. Especially mandala kasi puro tuldok yan. Ang geometric naman more on liners lang Pero may mga part talaga din ng geometric na more on tuldok din. Pero syempre hindi ko na hinayaan na makapili ako ng puro tuldok kasi nga abot din kami ng siyam-siyam. Dahil halos halos maghahating gabi na kami natapos. Start kami yan halos halos 10 a.m. Tapos maghahating gabi na kami natapos. And dito na naghapunan, dito na nagtanghalian si client. Kaya ayun, talagang sinulit niya. Ano na siya dyan, ramdam na niya yung sakit niyan. Lalo nung ginagawa ko na yung kabuuan ng background, umiikot na yung puwet niyan. Talagang sobrang tiis si client dyan. Pero big salute kay client kasi siyempre, finish niya hanggang dulo, gusto talaga niyang matapos. Yun yung tinatawag nga natin na na mind over matter. Kasi kaya na ang isip niya pero yung katawan bumibigay. Pero at least kahit paano, diba? Mas pinipili niya sundin yung utak niya na kayang-kaya niya. Sa lahat ng tattoo naman ganyan Madalas ganyan ang nangyayari. Kaya minsan yung naming cream hindi ako masyadong naniniwala sa naming cream. Although oo, nakikita mo naman kasi yung makikita mo yung impact ng naming cream pag nasa balat. Makikita mo parang makapal yung balat. Kaya hindi siguro nararamdaman ni client. Kaya iba kasi naming cream sa anesthesia Ang anesthesia kasi syempre, alam naman natin i-inject yan. Pero ang naming cream kasi ina-apply yan. Isi-soak natin yan, ibababad natin for 1 hour. Tapos pag okay na, tatanggalin natin. Alam ko 2 to 3 hours lang tumatalab yan. Bulaga pa nga minsan kasi nga masakit, ma-chill lang siya nung umpisa tapos biglang magugulat ka, ba't ang sakit-sakit na. Mas maganda pa rin magpatattoo tayo ng walang naming cream, tiisin na lang natin kasi yun yung tinatawag na proseso Siyempre alam nyo naman artwork yan, hindi yan siya painting na basta-basta lang nila ina-apply. Artwork yan. And hanggat maaari nga sana huwag natin minamadali yung mga pyesa na pinapagawa natin kasi hindi natin masasabi kung ano magiging resulta kung maganda ba o pangit. Kasi mahirap din pag nagmamadali si artist. Pero
Pero dito sa part ni client, wala tayong choice dito kasi syempre, unawain natin yung sitwasyon niya. Gusto niyang umuwi ng maayos na yung mga tattoo niya. And tama din naman siya sa part na sinabi niya sa akin. Sabi ko kasi sa kanya, bakit hindi ka lang sa Pilipinas magpatato? Doon marami ka pang option pagdating sa mga artist. Sabi niya, mas gusto daw niyang umuwi nung nag-i-enjoy na lang. Hindi yung uuwi siya doon, magpapatato, papagalingin yung tattoo niya, magkano nga naman. Syempre hassle nga naman. Bis na nag-i-enjoy ka lang sa pamilya mo, kasama sila. Yan, papagaling ka pa ng tattoo, diba? Tama naman siya Pero syempre, big shoutout talaga kay Sir AR. Sobrang tiniis niya to. Kahit sobrang na siya, nag-i-struggle na siya. Talagang big shoutout sa kanya. Talagang todo tiis. Yan, sa lahat ng gusto mong patato, yan, message lang kayo. Message lang kayo sa aking dalawang FB page, JMT TV. Dalawa yan sila. Tsaka JM Tattoo. Yan. Pwede nyo rin akong message sa aking TikTok account. TikTok account din tayo, JM Tattoo TV. Yan. And pwede kayo mag-direct sa aking mga Facebook account, sa aking mga main account. Peter Joseph, dalawa din niya siya. Tsaka Peter Joseph Augusto. Yan. At meron din tayo YouTube channel mga tol. Baka pasuporta naman. Lalambing lang sa inyo ang kuya niya. Yan. JM Tattoo TV. Yan. Subscribe na lang din mga tol. And hit na rin ang notification bell para palagi kayo updated sa mga videos na gagawin ko. Yan. Balik tayo dito sa pyesa natin. Bali sa Mandala, medyo iningatan ko na yung pagtato sa kanya. Kasi nga, Mandala and Geometric, more on line works. More on talagang walang hingahan. Kasi mahirap gumawa ng Mandala and Geometric. Gawa ng sumablay ka lang sa linya dyan. Pero may mga proper technique kung paano mo magagawa ng mas malinis ang linya. Kung gusto mo na kaso nga lang medyo mabagal kasi kung mayroong kang i-apply ng mga technique. Pero kung direct lining ka naman, for sure talagang mahirap i-perfect kung magda-direct lining ka. Ako kasi yung ginagawa ko kasi binabloodline ko muna lahat ng pattern hanggat maaari. Tapos saka ako nag-apply ng power line, saka ako nag-apply ng thin line. Pero pag thin line, manageable lang pag thin line Lalo pag gamit ko 5RL. Komportable kasi ako pag naglalinya ako ng 5RL. Pero pag 9, hindi ako sigurado Kaya ang ginagawa ko, ang gamit ko rito needle pag naglilinya ako doon sa geometric niya at sa mandala niya. Ang gamit kong panglinya is 5RL tsaka 9RS. 9RS yun ang pinakamakapal kong pang power line. Depende na lang, depende doon sa namin. Kasi ginagamit namin pyesa kung dapat ba siyang gamitan pa ng mas makapal na power line. Kasi hindi na ako masyado nag-e-effort sa pagpa-power line kasi kung kailangan ko naman siyang i-background ng mas kung kailangan ko naman siyang kulayan ng mas makapal, hindi na ako nag-e-effort mag-power line. Nililinya ko siya ng manipis, bloodline. After that, saka ko siya kinukulayan ng shader. Kasi kung ipa-power line man, ipipilit mong i-power line yan, magkakanda leche-leche lang, magkakadurog-durog lang yung balat. Gets nyo ba yun? Yung instead na gumamit ka ng mas makapal na power line para lang makuha yun, why you try na ilinya na lang siya, diba? Tapos saka mo siya gawa ng shading. Tapos yun, effortless kasi yun Medyo may lang, kakain ng ilang minuto, pero kung i-convert mo naman siya doon sa magiging torture doon sa skin, mas okay, diba? Minsan gagawa ko ng video about doon kung paano siya i-manage yung isang linya. Kasi alam nyo kasi pag nasasobrahan sa torture yung skin natin, nasasobrahan sa kapabalik-balik, hindi nyo ba alam na nagkakaroon din ng trauma sa skin yun tapos nagkakaumbok. Yun yung nagiging cause ng parang keloid na sinasabi ng iba na keloid lang. Pero hindi keloid ang tawag doon. Overwork ang tawag doon kapag ganun. Kaya yun, ganun yung mga nangyayari. Maraming klase ng technique. Maano mo yan. In the long run, matututunan mo naman lahat yan kung talagang nag-e-explore ka habang nagtatato ka. Hindi yung nagtatato ka for the money. Diba? Pag nagtatato ka kasi for the money, hindi na gumagana ang utak mo. Naglalaro na lang sa utak mo na after nito kikita ko, hindi. Dapat kapag nagtatato ka, may natututunan ka pa rin dapat. Kahit sabihin mong forte mo pa yan, kahit sabihin mong alam mo na yan. Dapat in a long run, may natututunan ka palagi. Hindi na uubos ang knowledge pagdating sa art. Kaya dapat na i-stackan dyan. Hindi mo mga idol natin, yung mga matatagal na sa industry, talagang yan sila. Talagang batak yan sila sa pag-aaral. Kahit yung mga yung mga nagde-judge dyan sa event, nag-aaral pa rin yung mga yan, nag-i-study pa rin yan mga yan about sa mga artwork na ginagawa nila. Kaya dapat ikaw na nanonood, dapat hindi ka nauubusan ng pag-aaral dito. Non-stop ang aral sa pagdating sa art. Kasi nag-evolve, kaya talagang todo dapat tayo dyan. Huwag tayo may stock, nasa lang tayo. Okay, yan, hanggang dito na lang ang ating video. Sana nagustuhan ninyo and enjoy na lang natin yung last part ng video. And kita-kits tayo sa mga susunod na video. Yan, thank you pala, big shoutout sa mga nanonood ng mga videos ko dito sa YouTube, sa Facebook page. Yan, maraming salamat sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit nandito ako. Ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.
Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or